Sa nakaraan ng ating kwento ay sinabi ni Xu Jingming na kahit ibigay nila ang lahat ng mga resources sa lugar na ito, ay tiyak na hindi sila haayaang makaalis ng buhay nila Captain Wang. Agad itong kinumpirma ng Captain at sinabing masyadong arogante ang ating bida, habang ang isa naman ay sinabi na isang sikat na streamer si Jiang Chushen, kaya magiging malaking problema para sa kanila kung haayaan nila itong makaalis, at mas mainam kung dito pa lang ay patahimikin na nila ang dalawa. Dahil dito ay naisip ni Jiang Chushen na wala na siyang ibang magagawa pa, at dahil sa ayaw naman niyang maging pabigat sa ating bida, ay kailangan niyang kumain ng bloodburst pill, at matapos nga niya itong makain, ay agad na bumulusok ang kanyang lakas at agad din niyang ginamit ang kanyang A-rank na abilidad, na tinatawag na Nature Type Ice Magic, agad na nagyelo ang buong lugar matapos gamitin ni Jiang Chushen ang kanyang abilidad. At dahil sa inakala ni Captain Wang na si Jiang Chushen ang magiging pangunahing problema nila, ay sinabi niyang siya na ang bahala kay Jiang Chushen, at inutusan ang kanyang mga kasamahan upang patayin si Xu Jingming, habang ang iba naman ay inutusan niyang bantayan ang lagusan sa kuweba upang hindi sila makatakas, at ang isa nga ay patuloy pa din sa pagkuha ng video. Agad na ginamit ni Captain Wang ang kanyang transformation ability, at sinabi kay Miss Jiang Chushen na pasensya, pero kailangan na niyang wakasan ang buhay ng dalaga sa lugar na ito ngayong araw. Ang abilidad ni Captain Wang ay tinatawag na Enhancement Type Beast System, isang C-rank na abilidad at mas kilala ang anyong ito bilang Saber-Tooth Tiger. Sinabi ng kumukuha ng video sa kanilang captain na wag munang patayin si Jiang Chushen, dahil sayang naman umano kung papatayin lang nila ang babae na kasing ganda ni Jiang Chushen, at mas mainam nga daw kung ma-enjoy muna nila ang bawat parte ng kanyang katawan, at mas mainam nga din daw kung kuhanan nila ng video ang gagawin nilang pagpapasarap sa kanya. Dahil dito ay naisip ni Jiang Chushen na mga halimaw sila na nagpapanggap bilang tao, sabay tanong sa kanyang sarili kung mamamatay na ba talaga siya ngayon araw, at hindi nga daw niya ito matatanggap, bukod sa lahat ay hindi din niya matanggap na dahil sa kanya ay nadamay pa si Xu Jingming sa problema at maaaring mapahamak. Pero masyado nga ang kanyang gulat nang biglang maglaho ang ating bida sa kanyang tabi. At maging ang captain ng kalabang grupo ay masyado din ang gulat, nang biglang saksakin ng sibat ni Xu Jingming ang isa sa kanyang tauhan sa tagiliran. Walang nagawa ang lalaki kundi humingi ng tulong sa kanilang captain habang sumusuka ng dugo. At dahil sa masyadong ang madali ang pagpatay ni Xu Jingming sa lalaking ito, ay sinabi niya na mukhang maging ang mga third tier na ability user, ay hindi naman talaga ganun kalakas. Hindi din makapaniwala ang isa pa nilang kalaban sa bilis ng ating bida, at maging si Captain Wang nga ay sinabi na si Zhou Chong ay isa mid-tier third-rank ability user lamang, pero hindi umano ang tulad ni Zhou Chong ang basta-basta na lamang mapapabagsak ng ganun kadali, at naisip nga ni Captain Wang na nagkamali siya ng paghusga sa pagkakataong ito, dahil hindi si Miss Jiang Chushen, kundi si Xu Jingming ang problema nila at kailangang unahin na patayin. Agad nga niyang ginamit ang kanyang abilidad na Tiger Roar Slash upang atakihin ang ating bida, pero gamit ang abilidad ni Xu Jingming ay madali naman niyang naiwasan ang malakas na pag-atake ng kalaban. Naisip nga din ni Xu Jingming na kung ang pag-atake ng captain ang pagbasehan niya, ay masasabi niyang nasa peak ng third tier ang captain at hamak itong mas malakas sa ating bida, kaya naman hindi na siya maaari pang magpigil kung gusto niyang magapi ang mga kalaban. At muli ay masyado nga ang gulat ng kanilang mga kalaban matapos maramdaman ang aura na nagmumula kay Xu Jingming matapos siyang magpalit ng anyo. Ginamit niya ang Thunder Extreme Mode ng Thunder Immortal Body, at dahil sa sobrang lakas at bagsik ng kidlat na lumalabas mula sa ating bida, ay nawasak maging ang kanyang mga damit, at kinailangan nga ding depensahan ni Jiang Chushen ang kanyang sarili, dahil sa lakas ng hangin at aura ng ating bida. Agad na napatanong ang kapitan ng mga kalaban kung anong klase umano ng halimaw ang ating bida, habang si Xu Jingming naman matapos magpalit ng kaanyuan ay naging asul at tila mata ng isang ahas ang kanyang mga mata. Tinubuan din siya ng mga sungay tulad ng mga sungay ng dragon at maging ang kanyang mga kuko ay tumalas. Masyado ang tawa ni Xu Jingming dahil habang nababalot siya ng kidlat at itim na aura, ay nararamdaman niya ang sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan matapos siyang magpalit ng kaanyuhan, at kahit pa masyado ang paghanga ni Xu Jingming sa taglay niyang kapangyarihan, ay sinabi naman ni Captain Wang na nagpapanggap na misteryoso lamang ang ating bida, at ang pagpapalit nga daw niya ng anyo ay isang pangkaraniwan at special mode lamang. Pero muli ay masyado nga ang kanyang gulat,
Matapos simulan ni Xu Jingming ang kanyang pag-atake sa isang mabilis na galaw. Agad nga din siyang napunta sa itaas ni Captain Wang at binalot niya ng kidlat ang kanyang sibat, kasabay ng paggamit niya sa combat skill na Lightning Gale Slash sa pag-atake, habang si Captain Wang naman ay hindi nagpatinag, at ginamit nga din niya ang kanyang combat skill na Lying Tiger Stone, kung saan ay nabalot ng baluti ang buo niyang katawan, at sinabi na walang kwenta ang anumang gagawing pag-atake ng ating bida, dahil anumang pag-atake mula sa Tier 4 pababa ay tiyak umanong hindi kayang wasakin ang kanyang protective stone armor. Pero akala lang pala niya yon, dahil matapos damaykit ang talim ng sibat ni Xu Jingming sa kanyang pinagmamalaking armor, ay agad itong nabiyak at nawasak, agad nga din siyang tumalsik sa di kalayuan dahil sa lakas ng puwersa at impact mula sa pag-atake ng ating bida, habang si Xu Jingming naman ay sinabi na kung hindi siya nagkakamali, ay tumaas ng 3 o 4 na ulit ang kanyang lakas kumpara sa pangkaraniwan niyang anyo. Kaya naman kahit pa maging bakal ang balat ni Captain Wang, ay tiyak na hindi niya kakayanin ang pag-atake ng ating bida. Pero hindi pa doon nagtatapos ang laban, dahil ginamit naman ng isa ang kanyang Flame Demon Claw upang atakihin ang ating bida mula sa kanyang likuran. Gayunpaman bago pa ito tumama kay Xu Jingming ay agad niyang nagamit ang kanyang kidlat upang sagupain ang pag-atake, at sinabi na maging ang control niya sa kanyang abilidad ngayon, ay umabot na din sa peak, habang ang kalaban naman ay hindi makapaniwala na ganun lang kadaling naharangan ni Xu Jingming ang kanyang Flame Demon Claw, imposible ito wika pa nga niya, dahil isang B-rank na combat skill daw ang kanyang Flame Demo Claw, bukod doon ay umabot na din siya sa advanced level ng abilidad na ito. Kaya agad siyang napapatanong kung anong klase ng halimaw si Xu Jingming. At nang mapansin nga ni Xu Jingming na gumagapang palayo si Captain Wang, ay sinabi niyang tulad ng kanyang inaasahan sa mga nasa peak ng 3rd rank, ay hindi pa sapat ang isang pag-atake niya upang wakasan ang buhay nito, at mukhang kailangan pa nga daw niyang atakihin ng isang beses si Captain Wang, upang tuluyan niya itong mapatay. At nang malaman nga ni Captain Wang na napansin siya ng ating bida, ay agad siyang nagmakaawa na wag siyang patayin ni Xu Jingming. Sinabi din niyang maaari nang kunin ni Xu Jingming ang lahat ng mga resources sa lugar na ito. Bukod doon ay mayroon nga din daw siyang mahigit 100 million sa kanyang savings account, at handa din siyang ibigay ito sa ating bida, pero sinabi naman ni Xu Jingming na walang silbi ang pagmamakaawa niya. At hindi nga makapaniwala si Jiang Chushan sa kanyang nasaksihan matapos patayin ni Xu Jingming si Captain Wang. Agad napatanong sa kanyang sarili si Jiang Chushan kung nananaginip lamang ba siya, dahil gumastos nga daw siya ng 6 million para lamang ma-hire ang grupo nila Captain Wang sa bawat mission, dahil ayon sa balita ay isang invincible si Captain Wang sa mga tulad niyang 3rd tier na ability user, pero napakadali lamang ng ginawang pagpatay ni Xu Jingming kay Captain Wang. Hindi ito kapani-paniwala wika ni Jiang Chushan sa kanyang sarili. Dahil wala pa nga daw siyang nababalitaan sa paaralan na may record na tulad ng ating bida, at dahil sa mas malakas pa ang abilidad ni Xu Jingming sa mga A-rank na abilidad, ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili kung ang abilidad ba ng ating bida ay isang S-rank. Sinabi ni Xu Jingming na ang bayolente at pagnanais niyang pumatay ay nawala matapos siyang mag-level up, pero ngayon nga daw ay tila bumabalik na naman ang pakiramdam niyang pagnanais na pumatay ng pumatay. At sinabi sa mga kasamahan ni Captain Wang na ngayon ay isusunod na niya ang mga ito sa kanilang captain, at wala nga silang magawa kundi tawaging demonyo ang ating bida. Demonyo, tanong ni Xu Jingming, at kung ikukumpara nga daw sa mga katulad nilang walang hiya, mamamatay tao at magnanakaw, ay alam niya sa kanyang sarili na mas tao pa din siya kaysa sa kanila. At dahil nga sa lakas ng ating bida, ay minabuti ng mga ito na kumain din ng bloodburst pills at lumaban hanggang sa kanilang kamatayan, gayunpaman ay wala namang naging epekto ang pagkain nila ng bloodburst pills, dahil naging madali pa din ang pagpatay sa kanila ng ating bida. At matapos nga nilang mapatay ang lahat ng mga kalaban ay agad na bumalik sa tunay na anyo niya si Xu Jingming. Agad din siyang kumapit sa bato dahil sa matinding pagod na kanyang nararamdaman. Naisip nga niyang ang Thunder Extreme Mode ay talaga namang makapangyarihan, ngunit masyado mabilis at malakas ang pag-drain nito sa kanyang kapangyarihan, at ang paggamit niya sa anyo niyang iyon ng 10 minuto, ay may kukumpara niya sa pagod ng pakikipaglaban ng mahabang oras sa mga mababangis na halimaw. Agad namang lumapit sa kanya si Jiang Chushan upang tanungin kung ayos lamang ba siya. Sinabi naman ni Xu Jingming na ayos lang siya at pagod lamang siya,
Sinabi nga din niyang mas mainam kung tipunin na nila ang mga resource sa lugar nang makapagpahinga sila bago umalis sa kuweba. Agad silang nagtungo sa Earth Spirit Spring, at nagpapasalamat nga si Jiang Chushan dahil hindi nahaluan ng dugo ang S-rank na resource. Agad na din nilang nilagay sa mga bote ang S-rank na resource, at sinabi ni Xu Jingming na higit ito sa kanilang inaasahan na makuha dito sa lugar. Sinabi din niyang ibibigay niya ang 1.5 bote kay Jiang Chushan dahil tumulong din naman ito sa pakikipaglaban. Agad namang nagpasalamat sa kanya si Jiang Chushan. Ngunit bigla ngang nanginig ang buo niyang katawan at matapos siyang mawalan ng lakas, ay natamba ito patungo sa ating bida na masyado ang gulat, habang si Jiang Chushan ay naisip na ito na ang side effect ng bloodburst pills.